Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, how terrible for you teachers of the law, taken from Luke 11 verses 47 to 54. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The Lord said, "Woe to you who build the memorials of the prophets whom your fathers killed. Consequently, you bear witness and give consent to the deeds of your ancestors, for they killed them, and you do the building." Therefore the wisdom of God said, "I will send to them prophets and apostles. Some of them they will kill and persecute, in order that this generation might be charged with the blood of all the prophets, shed since the foundation of the world, from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who died between the altar and the temple building. Yes, I tell you, this generation will be charged with their blood. Woe to you, scholars of the law! You have taken away the key of knowledge. You yourselves did not enter, and you stopped those trying to enter." When Jesus left, the scribes and the Pharisees began to act with hostility toward him and to interrogate him about many things, for they were plotting to catch him at something he might say. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So sa akin yung I will send to them prophets and apostles. So, bakit yun yung na-strike ako? Kasi, in spite of dito sa sabi ni Jesus na kabahuan, no? Kapangitan ng kanilang ugali. Sila pa yung mga nagbibigay ng law, di ba? Nakikita natin yung love ni Lord sa atin dito. Hindi niya sinabi, "Oh, bahala na kayo sa buhay niyo." Ang sinabi niya dito, "I will send to them prophets and apostles." Yon. So parang yun yung good news para sa akin. Ang pangako niya, tuloy-tuloy para matulungan sila. Okay, ang sa akin, generation, kasi ito yung sinasabi niya eh. Kaya niya ipadadala, konektado rin pala sa iyo eh. Padadala yung apostles and prophets so that yung bawat generation might be charged. Ibig sabihin, yung parang pananagutan. So that means kung meron silang pananagutan, they will do something to ginagawa sa mga apostles and prophets ay maalis. Yan, kasi nga sabi niya, "Woe to you, scholars of the law, kasi you have taken away the key of knowledge. You yourselves did not enter, and you stopped those trying to enter." Yun, parang hindi na nila nagagawa yung responsibility nila being the Pharisees and scribes. Pero yung mga yon, instead na unawain nila, nagalit. So kaya nga ang pinapakita ng ating Panginoon, yung pinadadala kong apostles and prophets ay sila yung magagawa ng paraan. Siyempre, itutulungan ni God yun para yung gusto niya mangyari na yung mga katuruan niya ay talagang mangyari. Hindi nila gawin sa mga apostoles and prophets na kanyang pinadadala. Okay, so yung generation, importante yon kasi anything that happened in the past, madadala sa generation. Kaya sabi ni God, kailangan itama na yung pinagmulan para yung generation, tama yung binabalikan nila. Amen.
Okay, so yung message no na para sa atin na talagang maganda nating pagnilayan. Yung sinabi nga ni God kanina na I will send to them prophets and apostles. Bakit? Kasi ba't pa siya magpapadala? Kasi yung papadala niyang prophets and apostles, yun yung talagang na kay God, no? Yung grasya ni God o yung wisdom ni God, papadala niya dun sa ipapadala niyang prophets and apostles. Now, papatayin din yon, ano? Mamamatay din yon. Pero, yung mga generation, iisipin nila, naku, pinatay yung ating mga nuno. Kasi tama yung ginawa nila. Ito, pinatay din nila yung ninuno nila, pero mga mali naman at mali din yung ginawa nila. So parang hindi sinasabi ni Lord na hindi sila mamatay, pero ang pagkamatay nila, for God. Ito, sila mismo yung pumatay para sila yung sumunod. Parang ganon. Kaya, ang lesson sa atin dito na tayo na lang muna sa family, ano, ang magulang, yan yung ninuno ko, yan yung una eh. Bago ka magka-family, di ba, ikaw mauuna. Kailangan, pag tayo namatay, di ba sabi natin, naku, pag namatay kaya ako, ano kaya ang magiging ala sa akin ng aking mga ninuno, ng ano, yung pagka nasa deathbed ako, ano kaya iniisip nila sa akin? Hindi ba? Kaya maging importante sa atin yon. Yung buhay natin dito sa mundong ito, kailangan it is something na pag namatay tayo, maganda ang makikita nila. Yung naging godly ka talaga. Kasi pag godly ang nakita sa iyo, ibang klase po. Pati sila, no? Kung gaano ka kasarap ng buhay mo nang namatay ka at peace ka, ganun din ang madarama nila. So yun yung sanang i-achieve natin na yung peace, no? During our death, ay maipasa natin sa ninuno natin. Mm. Amen. Okay. Yung mga katuruan ng ating Panginoon, yung magandang balita na gusto niya iparating sa atin should be passed on from generation to generation. Kaya hindi titigil yan. So God will send yung kanyang mga apostles and prophets. Alagad ng ating Panginoon. Padadala niya yan para magpatuloy yung mga mission na gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo ay nakaka-relate that sometimes we are the scholars or the Pharisees, kailangan din natin isipin on our part. Sana mamulat din tayo doon sa mga nangyayari that prevent yung pagpapatuloy ng mga katuruan ng ating Panginoon. Yun, kasi dito sa gospel na ito, sabi, yung mga nagalit and naging hostile ang kanilang kwan sa ating Panginoon or sa mga propeta. So, yun yung dapat natin ngayon makita. Are we acting as the scholars and the Pharisees? So that pag nakita natin yun, at least we can do something to prevent yung kanilang mga ginagawa na nagkakaroon ng problema sa pagpasa ng mga katuruan ng Diyos from generation to generation. Minsan, si Jesus is talking to you through yung kanyang sinasabi, woe to you, yung mga pariseo. Minsan kasi parang nakikita natin, nakaka-relate tayo. Minsan Opo. pala nagagawa natin yung Talaga. yung ginagawa ng mga pariseo. Oo. Kaya ang ganda talaga yung reflection kasi tinatamaan tayo kahit di naman tayo Faris, hindi tayo yung scholars of the law, Mm. pero meron tayong generation na dadaanan. Oo. So, talagang lahat ito is applicable lahat sa atin. Kaya nga, binigyan tayo ng Bible eh. Oo, ang sabi Diba? nito, maging open tayo. Yeah. Baka tayo yung sinasabihan ng ating Panginoon. Kaya nga reflect. Let us reflect. Is God intended this For me? yung message para sa akin? Or minsan, bakit ganun? Iba yung message, but parang ako yun, o, di ba? Parang, Yes. di ba? Iba yung sinasabi, pero
May feeling ako na ako. So, yun yung God is talking to you. Yeah. So, wag po natin tigilan ang pagbasa ng Bible. Ang dami ng pang reflection. Kung nagsasawa kayo sa amin, ang dami po dyan sa internet na pwede pa ninyong hanapin. Basta importante, yung inyong dedication and your motive, why you're doing this, it's for the Lord and for the generations that you will pass. Okay. Amen. Again, see you again Okay. tomorrow in our coffee time with God. Amen.